Sinabi ni Felicia na ang pagbabarena ng isang balon sa pagtatasa ay tatagal ng 45 araw. Natukoy na namin ang eksaktong site na mag-drill, na 1 kilometro ang layo mula sa American site. Sa sandaling mag-drill kami, inaasahan naming makuha ang gas. Ngayon mga utol, testing yon. Pag nag-drill sila, maganda rito, nakakuha na maayos, so yun doon na lalagay yung pinaka mismong planta. So marami pa yung proseso, pero kapag nakuha na kung saan yung mas madali makakuha ng oil, edi syempre hindi ko alam yung mismong paano yung procedure nito dahil hindi naman tayo engineer mga utol, pero basically ganun na yung logic nun. Kaya sila magdi-drill para malaman nila kung tama ba na dito tayo kukuha, dito magsisimula yung ano natin. Tapos ang dami nilang ilalagay. Ang Liguasan Marsh alone mga utol ay 2,200 square kilometers. Liguasan Marsh alone pa lang yun ha. Hindi lamang sa Liguasan Marsh merong natural gas and oil deposit ang Pilipinas. Okay? So napakalaking bagay nito para sa ating bayan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Hindi naman nalingid sa ating lahat mga utol na napakaraming natural gas and oil deposits sa bahagi ng Mindanao. Partikular sa Maguindanao mga utol, yung Liguasan Marsh. Okay? Kaya nga pilit sinasakop din ng China o inaangkin ng China ang West Philippine Sea dahil yung mga isla doon ay napakaraming natural gas and oil. Okay? Pero mabalik tayo. Etong Liguasan Marsh. Ano na nga ba ang update? Napakaganda po dahil sinisimulan na ang drilling sa Cotabato, Maguindanao. Okay, partikular sa Liguasan Marsh. Sino nga ba ang nagdi-drill nito? Ang SK Liguasan Oil and Gas Company. Mga utol, ito'y mula kay Chikoy. Subscribe niyo yan. Ayan ang aalamin natin. Mindanao Cotabato Basin Exploration and Drilling Rig Update. Okay, game na. Pinahihintulutan ng Department of Energy ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation para mag-develop ng 72,000 ektaryang petroleum prospective area sa Cotabato Basin. Subscribe Chikoy TV. Isang kumpanya sa exploration ng langis na nakabase sa Mindanao ang nag-atas sa kauna-unahang drilling rig nito para bumuo ng mga lugar na mayaman sa langis at gas sa kahabaan ng Cotabato Basin. Ang commissioning right ay ginanap sa Sultan Kudarat Capitol Grounds noong Sabado, March 4. Ayan mga utol Sinisimula na talaga, no? Commissioning rights na yan. Sinisimula na nitong March 4 lamang. SK Liguasan Gas and Oil Corporation ang gumagawa nito. Okay? Ang kumpanya, ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation SKLOGC, ay nagpaplano na bumuo ng mga natukoy na lugar ng pag-drilling sa kahabaan ng Sultan Kudarat at sa Liguasan Marsh, isang lugar na naunang nakitang may potensyal na deposito na maaaring tumugma sa dami ng nauubos na Malampaya Field. Tama. Ang kontrata ng serbisyo ng petrolyo ng SKLOGC sa Department of Energy, DOE, ay nagpapahintulot sa kumpanya na bumuo ng 72,000 ektaryang petroleum prospective na lugar sa onshore Cotabato Basin. Matatandaan nung nakaraang taon, iginawad ng DOE ang isang Petroleum Service Contract, PSC para sa Nominated Area 9, sa SKLOGC sa ilalim ng Philippine Conventional Energy Contracting Program, PCECP. Matapos bigyan ng pahintulot ang ahensya ng Office of the President na magpatuloy sa paggawad. Nice one. Pinapayagan ng PSC ang Mindanao-based exploration firm na bumuo ng Cotabato Basin, na sumasakop sa bahagi ng Liguasan Marsh, na sinasabing mayaman sa mga deposito ng langis at gas. Mga utol, hindi na ito hindi na ito basta teorya lamang. As far as 1970s, alam na ng gobyerno natin na napakaraming deposito ng natural gas and oil dyan sa Liguasan Marsh. Okay? At ang kagandahan, ibinigay na ito sa SK Liguasan Oil and Gas Company Corporation. Ano nga ba ang SK Liguasan
Oil and Gas Company. Okay, ito po yan. Sila. So, tiningnan ko sila. So, yan. Mga utol. The company profile, no? Basahin natin. SK Ligwasan Oil and Gas Corporation is a Mindanao-based exploration company that aspires to extract the oil and gas deposits in the provinces of Sultan Kudarat, Maguindanao, and Ligwasan Marsh. Our main headquarters is in Lambayong, a thriving municipality in Sultan Kudarat, where presence of oil and gas deposits is found, mostly in its 27 barangays. Napakadami, no, mga utol, 'di ba? Tonetonadang natural gas and oil ang makukuha diyan sa lugar na yan sa Maguindanao. 2 barangays in Lambayong, Bilumin, and Caridad are popular among oil and gas explorers. It was Barangay Bilumin, formerly Barangay Gansing, where 3 wells, namely Gansing 1, 2, were drilled by Anglo-Philippine Oil Corporation and Maremco Mineral Corporation, a joint venture exploration company from 1962 to 1972. So, dati nang kinukuha na ng natural gas and oil. Ano nga bang maitutulong sa atin ng natural gas and oil? Siyempre, unang-una, kapag tayo nakakapag-produce na ng sarili natin na yan, magagamit natin yan sa sistema ng ating kuryente. Enerhiya po yan. Pwede rin tayo mag-export kapag sobrang dami ng ating nakukuhang natural gas and oil. Ang maitutulong niya sa ating lipunan o sa ating bansa ay dadagdagan trabaho, madadagdagan ng income ng ating bansa. So, paglago o progreso ng bansa ang maitutulong nito. Napakalaking bagay nito mga utol dahil hindi na natin kailangang mag-export, mag-import ng mga gas and oil. Meron na tayong sarili. Kapag sufficient ito o sobra yung nakukuha natin, pwede tayo pa mismo ang pwedeng mag-export sa ibang bansa dahil sa malampayan natin ay paubos ng araw. At ang karaniwang ginagamit natin para sa ating mga enerhiya ay coal. Ang coal natin ay paubos na mga utol. Okay? So napakalaking bagay nito pero tinitingnan pa rin ng ating gobyerno ang mga renewable energy. Okay? So, syempre ito yung natural gas and oil. Siyempre, pag patuloy mo kinukuha, mauubos at mauubos din. Pero napakarami nito, mga utol, sa, kumbaga, napakarami nito sa Mindanao. So, tingnan pa natin kung sino ang CEO ng SK Ligwasan Oil and Gas Corporation. Ito po ang CEO nila, no? Si Mr. Noel L. Felicia. So, hindi na natin babasahin, pwede nyo na lang basahin, pero palagay ko, kung hindi ako nagkakamali, majority ng SK Ligwasan, kung hindi man lahat, ang majority ng may-ari nito ay mga Pilipino. Okay? So, malaking bagay pa rin niya sa atin at saka laking tulong niyan sa Mindanao, mga utol. Kaya rin naman siguro hindi nagpatuloy ang exploration nito dahil na rin doon sa insurgency o sa kaguluhan na nangyayari dati sa Mindanao. Ngayon po maayos na ang kalagayan ng Mindanao dahil doon sa BARM. Okay? So tuloy na natin to. Ang Area 9 na matatagpuan sa Sultan Kudarat at South Cotabato ay sumasakop sa 1/3 ng Ligwasan Marsh. Batay sa work program submitted sa DOE, nangako ang SKLOGC na simulan ang pag-drilling ng balon sa loob ng unang taon o sa susunod na 12 buwan. Sinabi ni Felicia na ang pagbabarena ng isang balon sa pagtatasa ay tatagal ng 45 araw. Natukoy na namin ang eksaktong site na mag-drill, na 1 kilometro ang layo mula sa American site. Sa sandaling mag-drill kami, inaasahan naming makuha ang gas. Ayan mga utol, testing yon. Pag nag-drill sila, maganda rito, nakakuha na maayos, so yun doon na lalagay yung pinaka mismong planta. So marami pa yung proseso, pero kapag nakuha na kung saan yung mas madali makakuha ng oil, syempre hindi ko alam yung mismong paano yung procedure nito dahil hindi naman tayo engineer mga utol, pero basically, ganun na yung logic nun. Kaya sila magdidrill para malaman nila kung tama ba na dito tayo kukuha, dito magsisimula yung natin. Tapos ang dami nilang ilalagay. Ang Ligwasan Marsh alone, mga utol, ay 2,200 square kilometers. Ligwasan Marsh alone pa lang yun. Hindi lamang sa Ligwasan Marsh merong natural gas and oil deposit ang Pilipinas. Okay?
So napakalaking bagay nito para sa ating bayan. 'Di ba? Imagine mo na lang yung makukuhang natural gas and oil. Sapat kung sasapat ito para i-produce sa buong Pilipinas. Palagay ko, magmumura ang kuryente, ang gasolina, at kung ano-ano pa. Siyempre, domino effect yan. Pati mga bilihin ay magmumurahan dito. Okay, sa madalit sabi, uunlad ang ating bansa. Ganun lamang yun. Okay, tuloy na natin. Siyempre, pero pag pinasukan ng, alam nyo na, ng corruption, wala pa rin mangyayari sa ganyan. Tuloy na natin. Sana. Pa-comment na lang ang inyong komento. Gildon, tuloy na natin ito. Samantala, sinabi ng Department of Energy DOE na hindi bababa sa 2 liquefied natural gas LNG projects are on track to start operations this year. 2, hindi bababa sa 2, no? Sa naka-schedule na kakayahang magamit sa katapusan ng unang quarter ng 2023, ang liquefied natural gas ay itinuturing na isang mahalagang mapagkukunan para sa pag-iba-iba ng gasolina, sinabi ni Energy Secretary Lot Ilias sa isang pahayag. Yan yung mga Noong nakaraang buwan, sinabi ng Atlantic Gulf at Pacific Company, AG&P, na nakumpleto na nito ang conversion ng isang sasakyang pandagat sa isang floating storage unit, na Nice pagkatapos ay dadaong sa LNG facility nito sa Batangas. Nice one. Inaasahan ng AG&P na maghahatid ng gas sa Marso, ang terminal ng pag-import nito ay may tinatayang paunang kapasidad na 5 milyong tonelada bawat taon, MTPA. Samantala, ang First Gen Corporation, sa pamamagitan ng subsidiary nitong FGen LNG Corporation, ay nag-anunsyo na ang LNG terminal nito ay matatapos din sa unang quarter. Ayon sa DOE, ang terminal ng LNG ng FGen ay may kabuuang kapasidad na 5.26 MTPA at tinatayang halaga ng konstruksyon na 13 bilyon pesos. Sinabi ng DOE na ang FGen ang magpo-fuel sa 1,000 MW Santa Rita Power Plant, ang 500 MW San Lorenzo Power Plant, ang 414 MW San Gabriel Power Plant at ang 97 MW Avian Power Plant. Gabi. Ayun mga utol, yung bakit power plant na mga pinagbababanggit. Yung 4 na power plant na pinagbababanggit, yun yung susuplayan ng liquefied natural gas. So yun ang susunugin na kuryente na enerhiya para mag-produce ng kuryente. Sa madalit sabi, kung libre o mura makukuha yung mga yon dahil sa atin nang gagaling, mura yung kuryenteng ibibigay sa atin. So goodbye Meralco. Goodbye Meralco na yan. Anyway, hindi. Ibig sabihin, bababa talaga ang kuryente natin kapag ganon. Dahil magmumura yung cost, yung operational cost ng mga power plant, mga utol. So, napaka good news na ito sa atin. So, alam nyo na. So, ganun ka-basic yung kwentuhan dyan. Tuloy na natin. Sabi ni Letila, ang aming pinakapangunahing alalahanin ay upang matiyak na mayroong sapat na kapasidad na ibinibigay sa pamamagitan ng iba't ibang mga mapagkukunan lalo na sa mga darating na buwan ng tag-araw upang mapanatili ang supply ng kuryente. Sinabi ng DOE nung nakaraang buwan na ang mga red and yellow alerts ay inaasahan sa grid sa unang bahagi ng 2023, signifying periods when available power falls below acceptable safety margins. Ang Luzon grid ay nakadepende sa gas na nakarating sa Batangas mula sa Malampaya Field sa Hilagang Palawan, dahil sa pagkaubos ng Malampaya gas, napilitan ang gas-fired power plants na mag-import ng gas, kung saan kailangan nilang magtayo ng mga storage facility. Naman, nag-i-import pa tayo ng gas. Sa ilalim ng clean energy scenario ng Philippine Energy Plan, nilalayo ng gobyerno na pataasin ang kontribusyon ng natural gas power sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga terminal ng LNG at mga pasilidad ng regasification.
Samantala, ang gobyerno ng South Korea ay nangako ng $3 bilyong halaga ng mga concessional infrastructure loan sa Pilipinas sa susunod na 4 na taon bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap nito na tulungan ang mga kaalyado na pag-unlad ng ekonomiya. Ayon kay Foreign Secretary Enrique Manalo, ang framework agreement para sa mga loan ay nilagdaan noong December 21, bilang bahagi ng Economic Development Cooperation Fund ng South Korean government. Ang $3 billion concessional loan ay gagamitin para sa infrastructure at road network developments mula 2022 hanggang 2026. Ganda. Sinabi ni Manalo na ang halaga ngayong taon ay 3 beses na mas malaki kaysa sa nauna. Ani Manalo, inaasahan ko ang mas mabungang pakikipag-ugnayan at kinikilala ng may malalim na pagpapahalaga ang mabilis, matatag, malaki at patuloy na kontribusyon ng Korea sa pag-unlad ng socio-economic sa Pilipinas. Nice one. Ang South Korean loan ay may 0.15% na average na rate ng interes ng pautang, isang palugit na 10 taon, at isang panahon ng kapanahunan na 40 taon, ibig sabihin, ang concessional loan ng Korea almost a grand. Nagpasalamat si Manalo kay Korean Ambassador Kim In-chul sa patuloy na tulong ng embahada sa bansa, hindi lamang sa pamamagitan ng ekonomiya. Noong nakaraan, ang 2017 hanggang 2022 Korea Country Partnership Strategy para sa Pilipinas ay sumuporta sa pamahalaan ng Pilipinas sa napapanatiling pag-unlad sa kanayunan. Pinahusay na access sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan, universal na sistema ng pangangalaga sa kalusugan, pamamahala ng tubig at sistema ng pamamahagi, infrastruktura para sa transportasyon sistema at pinalakas ang paghahanda sa sakuna. Aniya, noong unang bahagi ng December ipinagdiwang ng embahada ang unang 1,000 araw, F1KD, of its efforts to stop stunting among 19 na municipalities Samar, Northern Samar at Zamboanga del Sur. Ngayon mga utol, no? Imagine nyo na lang, kapag nagsimula yan, magtutuloy-tuloy yan. Yung sa Liguasan March, tapos ibang bahagi pa ng Mindanao na merong natural gas and oil, tapos makukuha natin sa West Philippine Sea. Imagine nyo kung anong may idudulot nito sa ating bansang Pilipinas. Biglang lolobo ang ating ekonomiya. Kung hindi papasukan ng ng mga pagnanakaw sa gobyerno. Alam naman natin yan ang isa sa mga salot kung bakit nahihirapan tayong mag-progress. Kahit gaano kagaling ang ating pinuno, yung mga subordinates naman kung puro kurap, talagang nagkakandaleche-leche pa rin, no? Napakaraming plano ng ating gobyerno para kasi progressing country talaga tayo. So on the way there. Kaya nga kada dayo o kada state visit ng ating Pangulong si Bongbong Marcos, ang dami niyang nakukuha mga investments kasi nakikita yan ng mga investors. Siyempre, mga negosyante yan, alam nila kung kikita sila. So nakikita nila kung anong posibilidad na mangyayari sa Pilipinas in the next future, no? In the future. Okay? So yun lang yun. So nandito na yung gas and oil. Pag yan nagsimula o nagawa, yung plano na yun, bababa ang kuryente, magmumura ang mga bilihin, tuloy-tuloy na yan mga utol at talagang magbo-boom ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero gusto ko malaman kung anong inyong opinion hinggil dito. Napaka-good news nito para sa akin. Para sa atin. Mga utol, hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Chikoy TV. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at i-like ang video. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Sana magpatuloy, di ba?